Good morning guys, welcome to my YouTube channel. Welcome to my kumaris and kumpare. Kasama natin ang aking kapatid. Sasabihin niya kung paano siya nakarating dito sa Canada. Wala pa siya pong isang buwan, almost 1 month. Sa 23rd. Alamin natin kung paano siya maka-apply para makatulong sa inyo din. Sa Taiwan, especially sa Taiwan. Ang patoy ko ay working permit. Nag-apply ako sa agency ng GGTC. Kailangan doon may experience ka. And may experience ako as a service crew. So na-qualified ako. Then after nun, binigyan kami ng group para malaman kung kailan ng interview. Tapos nung November 10, 2022, nagkaroon ng interview ng Subway. Then, November 17, nalaman namin na hired kami. So, tuloy-tuloy na yon. Binigyan kami ng job offer. In December, pinaline up kami ng IELTS. Then, after IELTS, binigyan kami ng upfront medical ng December 29. So, after nun, waiting kami ng LAMEA approval. Naghintay kami ng almost 2 to 3 months para sa approval ng LAMEA. Sa Taiwan yun ha, approval ng LAMEA. And then, on April 13, na-approve yung LAMEA namin. Tapos, nung na-approve yung LAMEA namin, nilodge yung application namin as a working visa application. And sa awa naman ng Diyos, on June 5, na-approve. Then, tuloy-tuloy na yon. Binigyan nila kami ng ticket from Taiwan to Hong Kong, Hong Kong to Vancouver. Then, nandito na sa Saskatoon as a food counter attendant. Magkano yung placement fee sa Taiwan? Sa GGTC. Nag-down kami for lineup ng 25. After ng 25, nung ma-hired ka, kailangan mong magbayad ng almost 110 sa Immigrate Consultant. Sila ang partner sa Taiwan. GGTC sa Taiwan, then ang partner niya sa Canada, Immigrate, na ka-base sila sa Saskatoon. Ilang buwan yung hinintay mo ng LAMEA bago ka mabigyan ng LAMEA? Mga 2 to 3 months sa amin. Tapos kumusta naman interview mo? Nakailang interview ka? 1 take lang ng interview. Hanggang kailan yung interview mo dapat? Yung makailang hanggat wala kasi expiration hanggang ma-hired ka dun sa GGTC. Walang walang limit. Walang expiration yung bayad mo. Anong naman advice mo sa mga nasa Taiwan ngayon? Anong gagawin nila? Tapos anong mga try lang ng try. Lawakan nila yung pagse-search kung saan yung agency. Madami kasing agency na naglalabas. So, tsaka mga consultant. Pag may pera naman kayo, may ipon kayo, itry yung isugal. Kasi worth it naman pag nandito na kayo. Kasi madaming nagsasabi na pangit ang Canada. Pero pag nandito ka na, worth it kasi makukuha mo yung pamilya mo, yung future ng pamilya mo. Kaysa naman nasa Pinas ka. Kumusta naman yung first time mo sa Canada? First day, tapos yung trabaho mo ngayon? Ano yung mga ginagawa mo? Yung first day ko sa Canada, medyo nahirapan ako sa first day of work kasi nanibago. Kasi yung experience ko is past 10 years na. Pero nung tumagal na, nakaya naman. Nagsiserve ako as sandwich server sa Subway. Gumagawa kami ng sandwich. May mga iba't ibang sandwich na ino-offer. Yun? Oo. Tapos ano masasabi mo sa Canada? Sa Canada, masaya. Medyo mahirap lang sa umpisa, pero pag tumagal naman, makakaya mo. Tsaka worth it naman lahat, kailangan mo lang magtiis. Na-homesick ka ba ngayon? Ngayon, nung una, na-homesick. Pero siguro may times pa rin na na-homesick. Kasi syempre, iba yung kultura dito, iba din yung Taiwan, iba din sa Pinas. Magkakaiba yung ugali. Magkakaiba, oo. May mga kasama kaming Indonesia, Indian, Nepalese, tapos may dalawang mga Pinoy sa store. Iba, yun lang. Tapos yung mga nasa Taiwan, anong gusto mong advice sa kanila para makapunta rin sila dito? I-try nila lahat yung agency like Aquila, di ba? Na-try mo, agency ng kapatid ko yon, GGTC, Port to Port. Si Kuya Romel, agency. Agency ng isa kong kapatid, GGTC. Or mga consultant yon na base sa Canada. Immigrate, naka-base yun dito sa Saskatoon. Legit yun kasi yun yung mga nagpalis sa amin. Or the Key Monster, naka-base sa Canada, sa Korea. And Kajata naman, legit din yun, kaya lang expensive lang talaga. Kung may pera ka at willing ka namang maglabas at gusto mo talaga ang Canada,
ituloy mo. Kasi Mag-ipon. worth it naman, oo. Mag-ipon lang mag-ipon, no? Oo, mag-ipon lang. Tsaka worth it naman pag nandito ka na kasi mababawi mo yun. Kailangan mo lang talagang magsipag. Magkano yung per hour mo dito sa Canada? Ang per hour ko ngayon medyo mababa pa kasi naka-minimum wage kami, 13 per hour. Pero by October, tataas yun ng 14. And sakto lang yung trabaho. Nakakapagod pero masaya. Tapos yung ang pagkakaiba sa Taiwan, yung hours, no? 12 hours yung 12 work mo hours, doon oo. dito. Tsaka dito, Five- minsan ang pasok ang 5 hours. Mas maraming pahinga. Mas madaming pahinga. Tapos Kaya- mas malaki pa yung rate. Sa umpisa lang na maninibago ka kahit sa mga kaltas. Kasi ganun din naman sa Taiwan, sa bago madaming kaltas. Pero pag tumagal, makakaipon ka din, makakapagpadala ka pa rin sa Pinas. Yan. Yun naman. Sige. Thank you.